The juice is loose. Beetlejuice is back, baby! Makakasama natin ulit ang Ditz family sa pagbabalik nila sa dating bahay nila matapos ang isang aksidente. Ngayon na lang sila ulit magkakasama kung saan may mga bagong parte nga doon sa pamilya nila, kabilang dito yung anak ni Lydia na si Astrid. Tulad ni Lydia sa nanay niya dati, hindi rin sila magkasundo ng anak niya na magiging dahilan kung bakit magkikita nga sila ulit ni Beetlejuice na meron ding pinagdadaan ng problema. Ito ay dahil nahabol siya ng ex niyang nangihigop ng espiritu ng mga multo. Dahil sa maraming gulo na to, dito nga sila magsasama-sama ulit sa maraming mga kalokohan kung saan mag-iikot-ikot nga sila doon sa may afterlife na dadami sa maraming mga tao at mga multo. Title ng movie, Beetlejuice, Beetlejuice. Sobrang cute ni Bob dito. To be honest, hindi ko na rin masyadong maalala yung naunang Beetlejuice kasi medyo matagal ko na itong napanood. Matak sa akin doon sa may original, syempre yung nasa dining table sila tapos sumasayaw sila. And tinugtog yun ulit dito na nagustuhan ko. Also yun dun sa may ending, sumasayaw si Winona tapos lumilipad siya. I did appreciate na si Tim Burton pa rin yung director na to, and even though it's not the same as before, may mga glimpse pa rin naman ng original vibes, humor, and style. Una, nagustuhan ko na they've used real sets, gumamit sila ng mga practical effects for the ghost and yung worm na monster, tapos naka-stop motion pa na nagustuhan ko rin yun. I also like na pinakita nila ulit yung lobby na mayroong iba't ibang multo na one of the most iconic scene from the original movie. Nagustuhan ko rin na nagawan nila ng paraan yung sa may tatay and naipasok pa rin nila siya sa may story kahit sinira niya na yung buhay niya at yung buhay ng ibang tao, pero yung movie hindi niya nasira. Siguro lang kung usapang story, pagkatapos mo lang tong mapanood, parang wala lang nangyari. Baga all that build up and setup of sequences led to nothing na wala silang masyadong na-achieve within the story. Stakes aren't that heavy, kulang sa goals for the characters, the villains are kinda raw and weak, would I say ineffective pa? Tulad nga doon kay Dolores na main villain na siya pero once in a blue moon lang siyang mag-appear, and nung nag-appear naman siya doon sa may ending, natalo lang nila siya basta-basta na parang, okay. Tapos yung issue naman with Astrid doon sa may tatay niya na okay naman sana, pero nung nakita lang niya somewhere doon sa may afterlife din, tapos na. Like what? Sana lang nilagyan lang nila ng konting bigat tong mga plot points na to para may mga point naman kung bakit sinama. Siguro sana yung ginawa nila, kinonekta na lang nila yung issue within the family and yung kay Beetlejuice and Dolores para mas smooth sana yung takbo ng story and may iisa lang silang pupuntahan. Example, sana mas maagang nangyari yung pagpasok ni Astrid doon sa may afterlife, tapos doon naman sa issue na yon, doon na iikot yung the rest ng plot ng pag-rescue sa kanya, but at the same time, yung paghahanap sa sarili ng the rest of the family, and syempre yung issue ni Beetlejuice doon na rin papasok. Pero ayun, wala, ito na yung nakuha natin, and siguro okay naman siya in some way. Again, ang title ng film, Beetlejuice, Beetlejuice, and ang torta rating ko ay 5.5 out of 10.